Today is a special day. Hindi ho dahil ako'y nakabarong. Galing ho ako sa event na ipinagpapasalamat ko kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte na dito sa Maynila ginanap yung first presidential silent drill competition. Kaya nakakatuwa ho kasi siyempre pag dito ginagawa ang mga event, private sector, national agencies, and in this case, presidential event ho ito. Kaya bagay na ikinalulugod namin, in our own little way, we support this program. At ito na rin ho yung parang prelude na kung saan pagsasapatupad ng pagbabalik ng ROTC na sinusuportahan naman ng lungsod ng Maynila para sa ating mga estudyante. Ikaw ba, Atty. Chris, nakaranas ka ba ng ROTC? Gumulong ka rin sa lupa? Hinalikan mo rin yung lupa? Nakakain ka? Natinga ka rin ng damo? Kasi isinishare namin yan sa inyo, mga bata ngayon, no? Pag iniisip mo minsan, nakakapagod, wala naman yan pakinabang sa aking akademya. Well, true. But as a citizen, no, meron niyang value para sa inyo. For example, let's just say, diyan matututo ka ng disiplina. Yung darating ka sa takdang oras. Kasi pagka na-late ka, makikipag-lips to lips ka sa lupa. Yan. Tapos, camaraderie, synchrony. Yan, tapos, yung tataas ang listening capacity because you follow instruction. So, marami siyang dulot na buting idudulot sa atin as a person. Not only as a student. Now, halimbawa naman, huwag naman loobin ng Diyos. Dumating na in the big one. You know, alam nyo, ayon sa pag-aaral ng mga scientifico, hindi ko po ito pag-aaral, mga scientifico na po ito. Pag nangyari ho yun sa Maynila o sa Metro Manila, we can go up to as far as the north. Doon tayo mag-gobyerno. Doon lilipat ang gobyerno. Kakailanganin natin ng trabaho. Magtatrabaho sa pamahalaan para tugunan yung pangangailangan ng mga disgrasya nung nangyaring aksidente o dilubyo. Pwede natin magamit as a reserve yung ating mga ROTC-oriented individual. No? So, meron niyang bisa, meron niyang halaga. Hindi yan ginawa para pahirapan tayo. Kaya lamang, hindi rin natin masisisi yung ilan nating kababayan, dala na may mga nangabuso naman. Hanggang sa mga nagkamatayan na nga yung iba, dahil sa mga abusadong leader ng koponan. Pero sa general perspective, mas malaki yan. Kita nyo, may sunog na naman. Kahapon, may sunog sa may bandang Liberisa. No? About 200 families. Paano kung sabay-sabay yan? Tapos, kung kaming mga pulis Maynila, mga taong pamahalaan, biktima rin. So, survival of the parang naturally, people will keep themselves safe first before helping others. Well, natural instinct yan ng tao. Hindi ng Pilipino, ng tao. Kasi nangyari ho yan. Isa sa lokal, sa atin, Yolanda. Meron ako isang napag-aralan na maswerte po ako, nakapag-aral po ako sa ibang dako ng mundo. Yung Hurricane Katrina, napag-aralan ko din po yun. Talaga hong hirap na hirap. Pinakamatatag na bansa na po yun. Superpower. Pero still, ang dilubyo, trahedya. Yan, dyan natin magagamit yung ating mga na-training na ROTC. Yun lang kaya ako nakapandiin ngayon. Kaya thank you very much to Secretary Anyo at sa lahat ng bumubuo ng committee o lahat ng pumunta rito. Ang dami. PMMA, PMA, PNPA, ang dami. Basta pati mga Navy, Army, naduduo sila lahat. No?
So, thank you very much. Tuloy-tuloy nyo lang na pumasyal kayo dito sa Maynila. Tuturo ko sa inyo kung saan magsha-shopping. Punta kayong Divisoria. Maraming mabibili doon sa ngayong Pasko. At tahimik ang Divisoria. O ngayon, bago tayo magpatuloy, isang matraffic na Biyernes, matraffic po ngayon, por Diyos por Santo. Mas, I think, to be safe, no? Just to be safe. Mga 3 doble ang traffic sa Maynila. Dala ng dagsa ang tao na namimili sa lungsod. Kaya hanggat maaari, kung wala rin naman kayong kakailanganin sa Maynila at schedule lang meeting lang, ipagpaliban nyo na sa ibang araw, dala ng busy ngayon, ngayong season. But rest assured, the city government of Manila is trying to ease and address this. But no amount of human intervention that will address this traffic problem. But wag ko rin kayong kabahan. Baka wag niyong iisipin na ikikipit balikat lang namin to. Inaantabayanan lang namin yung Skyway sa south, yung Skyway sa north, at saka mga iba pang mga vertical development, creating new roads in the city of Manila. Plus, we are fortunate that through the help of President Rodrigo Roa Duterte, DPWH, mayroong bagong 3 tulay na gagawin. Inaprubahan na po natin. So, pag-aaralan na po nila yan. Dito rin po yan sa Maynila. So, we are trying to address it. That's why ako nakikisuyo. Huwag kayong magiging maiinipin. Pasko ngayon.